Ano-ano nga ba ang pinakamalakas na dojutsu sa mundo ng Boruto? Alam naman nating lahat na merong tatlong dojutsu nga lang ang nag exist sa mundo ng Naruto. At ito nga ay Sharingan, Byakugan at Rinnegan. At syempre, ang pinakasikat sa kanilang tatlo ay ang Sharingan. At meron nga rin itong iba't ibang klase. At simula nga nung ipinalabas ang Boruto ay napakaraming dojutsu nga ang ipinakilala sa atin sa mundo ng Boruto. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin kung ano-ano nga bang mga dojutsu ang ipinakilala sa Boruto. At naisipan ko nga din itong gawa ng top 5 na kung saan ano nga ba ang pinakamalakas na mata sa kanilang lahat. Dito nga sa topic na ito ay tatalakayin natin kung ano nga ba yung gamit ng dojutsu na yon at kung gaano nga ba ito kalakas. At take note guys ito nga ay sariling gawa ko nga lang to. So kung meron nga kayong naiisip at sariling ranking at kung meron nga akong nasabing mali sa video na ito ay i-comment mo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. Ngayon nga kung malinaw na ang lahat kung para saan ang video na ito ay tara na at simulan na natin ang video na ito. Ang top 5 nga sa ating listahan ay ang Jogan, na pinaka-pure na mga mata at evolved version ng Byakugan. Bago pa nga lang mag-umpisa ang Boruto ay ipinakita na nga sa atin ang labanan ni Kawaki at Boruto na sira-sira na nga ang Konoha. At itong Jogan nga ang una nga sa mga napansin ng mga fans since una at mga sumunod na episode pa lang ng Boruto ay ipinakita na agad ang Jogan. Noong maglaban nga si Kawaki at Boruto na siyang bida sa series na ito at mismong panganay na anak ni Naruto ay inakala na nga ng mga fans na sobrang lakas nga ng Jogan. Well, hindi naman ibig sabihin na bida dito si Boruto ay ang Jogan na nga ang pinakamalakas na dojutsu sa buong series ng Boruto. Since guys, hindi pa nga inire-reveal sa atin ang full potential ng ability neto. Yes guys, so far nga ay ang alam pa lang nating kakayahan ng Jogan ay ang kaya nga netong makakita at makapagbukas ng portals para makapunta sa ibang dimension. At kaya nga din ng Jogan na makakita ng flow ng chakra na dumadaloy papunta sa user. At nakikita nga din neto ang pinaka weak point ng isang kalaban. Kaya naman inilagay ko muna siya sa top 5 dahil nga sa kakayahan ng Jogan na ito. Well, possible pa nga itong mabago in the future. Kung sakali ngang mai-reveal na bagong ability sa Jogan. At possible nga na maging top 1 pa nga siya sa listahan. Pero for now, dahil sa kanyang ability na meron siya ngayon, na inilagay ko muna siya sa top 5. Ang sumunod naman sa ating listahan ay itong Rinnegan ni Momoshiki. Even though nga guys na itong si Momoshiki nga ay given na talaga na malakas. Dahil na rin isa nga siyang Otsutsuki. At since nakakaya nga niya maka-absorb ng mga ninjutsu na ibinabato sa kanya ng mga kalaban, mas naging mas malakas pa nga siya dahil sa kanyang Rinnegan. Dahil nga noong time nga na kinain ni Momoshiki yung isang red pill, mas naging halimo pa nga si Momoshiki. At dito na nga din lumabas yung Rinnegan niya, na kung saan noong unang laban nga nila ng 5 Kage plus Sasuke ay nahihirapan siya. Pero noong kumain nga siya ng red pill ay naglabasan nga yung pinakamalakas na kapangyarihan ng Rinnegan ni Momoshiki na kulay dilaw. At dito na nga naghalimaw si Momoshiki at mas lumabas nga ang tunay niyang lakas dahil sa kanyang Rinnegan. Napakabilis nga lang niyang natalo ang 5 Kage dahil sa kanyang Rinnegan. At plus, napwersa nga rin niya sina Naruto at Sasuke na labanan siya gamit nga lang ang taijutsu. So meaning guys, ginamit na nga ni Naruto at Sasuke yung tunay nilang lakas. Pero dahil nga sa dagdag lakas gamit ang kanyang Rinnegan at kakayahan na makapag-create ng elemental creature, kaya naman karapat dapat nga siyang ilagay sa ika-4 na listahan. Anyway, ang sumunod naman sa ating listahan ay itong dalawang Rinnegan ni Orashiki. Yes guys, dalawang Rinnegan nga na magkaiba ang meron itong si Orashiki, na kulay blue and red. At ang kakayanan nga ng Blue Rinnegan ni Orashiki ay kayang makakita ng onting segundo sa future. At kaya nga din niya makapag-teleport. At nakita nga natin itong ability na ito noong ginamit nga ni Orashiki noong maglaban nga sila ni Naruto, Boruto at Jiraiya. Imagine guys, may senaryo na aatakihin ni Sasuke si Orashiki. Pero dahil nga sa ability ng Rinnegan niya ay bago pa nga ito tumama sa kanya ay alam na nga niya kung paano nga ito iiwasan.
at kung anong mangyayari kung tatama nga sa kanya yung atake na yun. Since itong Blue Rinnegan nga ay nakakakita ng ilang segundo sa future. And yes guys, sobrang napaka-overpower nga ng Blue Rinnegan. Ang kakayanan nga ng Red Rinnegan ni Orashiki ay nabibigyan nga neto ng ability si Orashiki na makapag-travel through time and space. Kumbaga guys, kaya nga niya mabypass yung oras at panahon. Nakita nga natin yan noong labanan nga ni Orashiki si Shinki and Boruto. Sayang nga lang dahil hindi natin nakita na mas matagal yung ability ng Rinnegan ni Orashiki. At kung malakas nga ang Dojutsu ni Orashiki ay for sure guys ay mas malakas nga ang Dojutsu ng pumapangalawa sa ating listahan. Bali ang tinutukoy ko nga na Dojutsu ay ang Senringan ni Eida. Sa mga hindi nakakasubaybay sa Naruto ay ang Senringan nga ay kaya nga netong makakita ng kasalukuyang nangyayari hanggang sa nakaraan up to sa point na pagkasilang pa lang ni Eida. Kumbaga kahit nasa ang sulok ka pa ng daigdig ay kaya nga netong makita ni Eida ang mga kasalukuyang nangyayari at kung anong ginagawa mo, kung anong sinasabi mo at kung anong mga pwedeng mangyari. Sinasabi nga na ang consciousness nga ni Eida ay kayang makapunta sa kahit anong lugar. So meaning kung may pinaplano ka pa lang kay Eida na masama ay madali nga lang niya itong mape-prevent. At dahil nga sa ginawang modification kay Ada, kaya nga ng presensya niya na mapa-inlove ang kahit na sino, except sa dalawang dahilan. Ang una nga ay yung mga may dugong Otsutsuki, at pangalawa naman ay yung mga relatives niya. Meaning lang nun ay yung mga may dugong Otsutsuki nga ay hindi kaabot ng presensya niya. Meaning lang din nun itong si Boruto at Kawaki nga ay hindi tatalab ang pang-aakit ni Ada dito. Though itong kakayanan nga na ito ni Ada ay sobrang kakaiba kumpara sa ibang abilidad, pero para sa akin nga itong kakayanan pa lang ni Ada na makakita ng current event at mga nakalipas na nangyari ay sobrang underrated na nga nito. Kaya naman deserve nga niyang malagay sa pangalawang listahan natin. At finally nga, ang pinakauna sa ating listahan ay itong Dojutsu ni Ishiki. Bale ito nga ay mayroong dalawang kakayahan. Ang una na nga dyan ay yung tinatawag na Sukuna Hikuna. Ang kakayahan nga nito ay kaya nga niyang paliitin or i-shrink ang kahit na anong gustuhin niyang paliitin. At kaya nga din niya itong palakihin, depende nga sa gusto niya. Pero take note nga lang guys, ang kaya nga lang niyang palakihin at paliitin ni Ishiki ay yung mga non-living things nga lang. Nakita nga natin ito noong sinubukan nga ni Ishiki na i-shrink yung espada ni Sasuke. Hindi nga ito tumalab dahil si Boruto nga lang yon na nagpalitan nyo bilang espada. At syempre obviously, hindi nga rin niya kayang gawin yon sa sarili niya. Imagine, aatake ka kay Ishiki, pero bago pa nga lang tumama yung atake mo kay Ishiki ay agad-agad na nga itong mapapaliit bago pa nga lang ito tumama sa kanya. Nakita nga natin yan sa mga naging laban nila ni Naruto at Sasuke sa kanya. Yes guys, ganito nga ka-overpower itong kakayahan na ito. At ang isa pa nga sa mga kakayahan ng Dojutsu ni Ishiki ay ang Daiko Kokyoten. Bale kinocombine nga ni Ishiki yung Sukuna Hikuna sa teknik na ito. Dahil once nga na may pinaliit na bagay itong si Ishiki, i-restore niya nga lang ito gamit nga ang Daiko Kokyoten. Kung saan isa nga itong dimension na hindi nagpo-flow yung mismong time event dito. Not to mention guys, nagtataglay nga itong si Ishiki ng Byakugan. Meaning may kakayahan nga si Ishiki na makita 360 degrees ang mga nasa paligid niya. Not sure nga lang guys kung mayroong blind spot nga din ang kakayahan niya katulad nila Neji. Kaya naman kung pinagsama-sama nga yung ability ng Dojutsu niya, yung Byakugan niya, yung natural niyang bilis, talaga namang napakalakas netong si Ishiki. At yan nga yung mga reason kung bakit ko nga siya inilagay sa pinakaunang listahan natin. Anyway, ito na nga yung top 5 na pinakamalalakas na bagong Dojutsu na inireveal sa Boruto. At kung meron nga akong hindi nasama sa mga listahan na to, please comment na lang yan sa ating comment section sa ibaba. At bago nga matapos ang video na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito dahil malaking tulong na nga yan para sa atin.